Hello mga kasuki! Part 3 na tayo ng ating mini vlog para sa outing ng mga tricycle driver. Bali 2 days nga kami doon pero itong ganap na ito ay part pa rin to ng day 1. Bandang tanghali yan at galing nga ako doon sa tabing dagat papunta dito sa aming cottage. Kung yung iba naming kasama ay busy-busy na nga doon sa paliligo sa dagat pero yung iba naman abay nandito sa video. Okay, ang Pinay talaga walang kahilig-hilig sa kanta. Chares! Ito naman ay bandang hapon na to at itong asawa ko abay tumatagay. Aba loko, umayos-ayos ka. Chares! At sigurado magagalit na naman itong panganay ko dahil nabidyohan ko na naman siya. Tapos meron pang ang bata dyan na nanahimik sa isang tabi. Hinayaan ko na nga lang yung asawa ko dyan dahil ang sabi niya ay 2 tagay lang naman daw. Mahirap naman daw yung walang alak sa katawan. Kung ano-ano pa talagang palusot ang sinasabi sa akin pero ang totoo namimiss niya talaga yung alak. Hindi niya makalimutan. Chares! Kaya naman pagbigyan ng hilig para walang ligalig pero siguraduhin mo lang na pagdating sa bahay hindi ka magdadaing ng kung ano-ano baka makrumpal kita, chares. Iniwan ko na nga lang sila at bumalik ako dito sa tabing dagat. Ito naman pala yung itsura niya kapag ka low tide. Kanina bandang tanghali high tide yan pero ito low tide na pero marami pa rin naliligo dyan. Bandang alas 5 na nga pala yan ng hapon. Dito naman, pangalawang araw na namin, umagang-umaga yan. Ayan, nagtimpla na nga ako ng kape. Pagkatapos ay pumunta ako doon sa tabing dagat at doon na nga ako nagtambay-tambay. Doon ko na rin inubos yung aking kape. Ang sarap lang talaga humigop ng kape, lalo't malamig. Tapos ganitong view pa ang nakikita mo, o diba? Kaya naman, tamang kape-kape na lang muna dyan ang person. At dito naman ay bandang tanghali na to ng pangalawang araw namin dito at talaga naman sinusulit na nilang maligo dahil mamayang hapon ay uuwi na nga kami. Ganyang oras nga ang masarap maligo dyan dahil nga high tide kaya lang ang dami namang dikya kapag ka nandun ka na sa malalim. Ako nga ay gustong gusto ko pa sanang maligo. Kaya lang pagdating ko dun sa malalim pinapalibutan na ako ng mga dikya. Diyos ko, natakot na tuloy ang person. Chares! Yung iba nga namin kasama abay nakahiga pa dyan sa buhangin. Hindi ko nga alam kung anong benefits ang makukuha nila dyan kapag ka sila natutulog dyan. Dapat pala tinanong ko sila para alam ko kung anong benefits ang makukuha dyan. Hala, ang OA. At dahil sobrang nag-enjoy naman kayo sa paliligo nyo, ngayon eto naman yung time para magligpit na ng mga gamit dahil tayo ay uuwi na. Medyo malinis na nga dyan dahil tinanggal na nila yung mga tent nila na nakalatag dyan. At kami syempre, eto, ready na rin nga ang aming mga gamit. Inaantay na lang namin kung kailan ang hudyat ng pagluso. Bahala na paka-uwi mo girl. Walang gera dyan, chares. Naku, pagpasensyahan nyo na talaga ang babae na yan dahil sa tagal ng naliligo sa dagat, mukhang napasukan na ng tubig alat ang utak. Kaya naman kung ano-ano na ang sinasabi, chares. Pero sa totoo lang, ito na talaga yung hudyat na kailangan mo na talagang ikarga yung mga gamit mo sa sasakyan dahil nga aalis na, baka maiwan pa kayo. Ready na talaga ang lahat. Nakikita nyo naman yan. Pero mamaya, mga nakanganga na yan sa sasakyan dahil mga tulog na sa sobrang pagod. Yung mga gamit. Huwag nyo na nga lang pala pansinin ang buhok ng person dyan dahil sobrang gulong-gulo pa yan dahil galing pa sa dagat yan at tinamaan pa yan ng alon. Chares! For the reklamo pa nga yan sa kanyang inuupuan dahil nilagyan na naman ng karton itong asawa ko yung aking upuan dyan. Siyempre nandyan ako sa back ride para makatulog ng maayos. Pero ang totoo, hindi naman talaga ako nakatulog dyan dahil lagi kong iniisip kapag tumakbo na yung tricycle baka malaglag ako. Chares! Meron na nga mga naunang umalis kaya naman sabi ko dito sa asawa ko, sumunod na baka kasi maiwanan kami tapos maligaw kami, hindi kami makabalik ng Pasig. Ay naku, napaka-uwi talaga nitong babae na to. Kasi nakarin, nag-jump sila eh. Oo. Ito safety yun. Safety yung ano, kasi papakit. Hindi naman ang bahay na yan. Ayan pang ano yung gamit niya. Cladding. Bahay no. Hindi yun, bahay na yan sa likod. Alas 4 pa nga lang ng hapon nang umalis kami kaya medyo maliwanag pa yan. Tapos pagdating namin dito sa highway ay bigla naman sila nagsitigil. Paano ba naman ay yung kasama naming bata nawala daw yung cellphone, nahulog. Kaya naman iyak ng iyak yung bata. Mabuti na lang talaga at merong mabait na nakadampot. Kaya naman ayun, binalik naman yung cellphone at pinuntahan pa nga nila doon kung saan nadampot yung cellphone. Kaya kami for the antay kami dyan. At hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share and follow. Bye!